Mga Chesero, story time tayo ngayon na gusto ko lang ibahagi sa inyo yung milagro na nangyari sa akin. Pero alam nyo ba na dapat wala na artist dito na nagsasalita. No? Kumbaga parang recently lang, noong April 1, 2026, sa lubong ng Miyerkules Santo, talagang grabe ang nangyari sa akin. Grabe talaga. So, ma-share ko lang sa inyo, no, Martes Santo, nagpe-prepare kami sa office kasi meron kaming mga project na gagawin for Merkules Santo and Huwebes Santo. So, late na kami nakauwi ng Martes Santo. Siguro, mga 12 o'clock na ng gabi yun. 12 o'clock na ng gabi. So, after namin mag-pack ng mga gagamitin namin para kinabukasan, uwi na kami ng mga bandang 12 o'clock. Okay, so eto na yun. Habang nagdadrive ako from office, Cubao, dire-diretso, papuntang Robinson's Galleria. Actually, no, Robinson's Magnolia. Along Aurora Boulevard lang kasi ito. No? So, nakakaramdam na ako na parang medyo may kakaiba sa motor ko nung pagbaba ko pala ng tulay sa may Cubao, papuntang Robinson's Magnolia. And then, habang binabaybay ko yun, no, mga 12:20 a.m. na yun, no? As in talagang walang mga tao, sarado na establishmento, wala masyadong mga sasakyan. Kasi late na di ba? At isa pa, Miyerkules Santo na lang madaling araw yun. Bumutor ako along Aurora Boulevard, papuntang Robinson's Magnolia, nang biglang kumalas yung gulong ko sa likuran, mga Diyosero. As in talagang kumalas talaga siya. Naramdaman ko na nagbe-brake ako ng motor ko, pero hindi ko siya ma-brake. Kasi kumalas nga no? So wala na siyang mapaghihintuan. Kaya dahan-dahan ko na lang na hinintay na huminto yung motorsiklo, pero ang totoo, talagang gumaganyan ako, nagsishake talaga ako. Nagsishake yung motor kasi wala na isang gulong natanggal no? Kumbaga parang lalanalangin ako that time. That time talaga, ang dami kong tinawag talaga. Si Lord, si Walo, lahat. Kumbaga parang tulungan ninyo ako kasi talagang eto na yung moment na pwede akong sumalpok. Pwede akong sumalpok dun sa St. Paul School. Pero sa awa naman ng Diyos, nakaligtas ako dahil unti-unti talaga na huminto yung motor ko sa gutter. Tapos, walang mga sasakyan sa likuran. And naging safe ako naman, no, na hindi ako na bundol, hindi ako tumalsik, hindi ako, alam mo yun, kumbaga parang unti-unti siya talagang huminto na nagsishake siya. Pero nananalangin ako na, naku Lord, wala po sanang mangyari sa akin. Walo, tulungan mo ko, parang awa mo na, parang ganon. Ngayon, hininto ko na sa St. Paul. Andun ako sa Gilmore. Sa Gilmore na yun 12:30 yun Nakita ko talaga yung gulong ko. Oh my God, tumalsik talaga yung pinaka-tornilyo niya sa likuran. Kaya wala akong pang sasalpak dyan. Tapos wala na akong malalapitan pa dahil sarado na lahat talaga. Di ba? Hindi ko naman pwedeng tawagan yung mga kapatid ko dahil kotse yung mga yon, hindi nila ako matutulungan na kargahin si Coco. Mabigat ang motorsiklo. Diba? So ginawa ko, tulak-tulak ko si Coco, simula Gilmore, papuntang San Juan. Nananalangin ako na sana magkaroon ako ng chance, sana makauwi. Kasi kung tutulak ko yun simula Aurora Boulevard hanggang papuntang Ligarda, hindi ko kakayanin talaga. Tanong oras na. Dahil kinabukasan, kailangan 6 o'clock nasa opisina na ako agad. Pero alam nyo, mga Chesero, talaga, thank God talaga dahil merong bukas na vulcanizing shop. Na along Aurora din yun papunta ng pamesa na yun papuntang mesa na. Kumbaga parang natuwa ako dahil may tumulong sa akin para talaga ayusin yung gulong ko kahit na wala yung nut niya, yung pinaka-tornilyo niya. Yun nga lang nahirapan si Kuya dahil wala silang parts o tornilyo para ipangkabit sa mags ko. Tapos,
merong mabait na rider na joyride na nakatambay dun sa gilid. Tinulungan niya ako, ang dami niyang tinawagan, na kung meron mga parts na ganito ganyan, na mga kaibigan niya, medyo wala. Pero alam mo kung anong ginawa ni Kuya para mawala yung problema ko? Meron siyang isang motorsiklo na hindi ginagamit. Ang pangalan doon, natatandaan ko, yung motorsiklo niya ay Capre. Kala ko nga kung ano yun eh. Tapos, kinuha niya yung tornilyo ng motor niya, tapos kinabit niya doon sa tornilyo ng mags ko. At doon pa lang ako nakauwi. Alam niyo mga Diyosero, ito yung mga bagay na parang na milagro sa akin eh. Kumbaga parang nasa bingit ka ng kamatayan, tapos naisalba ka pa, no, sa panalangin mo, humingi ka ng tulong kay Walo, tapos may tao pang ganon na tumulong sa'yo para may uwi mo yung motor mo. Napakaswerte at napakabait sa akin ni Lord. At thank you kay Walo. Kasi kung hindi din sa kanila, malamang wala na talaga ako dito. Wala na ako dito. Kumbaga parang nakakatakot talaga yun eh kasi pumiglas yung gulong mo. Tapos mag-isa ka na lang ganong oras. Hindi mo alam kung saan ka pupunta para magawa siya. Pero thank you, Lord. Thank you, Walo. At tinulungan ako ng mga taong ito na iuwi ko yung motor ko. No? Yan yung yan yung nangyari sa akin nung Miyerkules Santo. So, na-share ko lang po sa inyo, mga Diyosero, yung isa sa mga story time ng aking buhay. Kat, alam naman natin, no, hindi naman ako public figure. Public figure man doon sa mga motorcycle community, pero hindi for lifestyle. Pero sabi nga, no, kailangan ko mag-share ng mga ganitong klaseng mga bahagi ng buhay ko. So, yung nangyayari sa akin, para sa mga nagmamahal sa akin, mga Diyosero na 131 subscribers, actually 131,000 subscribers, 19,000 followers sa FB, and of course dito sa TikTok, nagwa 1,000 plus na rin siya kasi hindi ko masyado yan ginagalaw talaga. So thank you so much, thank you po Lord, thank you Walo. So yun mga Diyosero, yun lang yung story time natin ngayon at laging maging safe tayo, no? Ganun lang. Thank you.